O ito nga ho mga kabisdak, naglabas po ng warrant of arrest. Itong nagkalat na po ito kalat na po ito sa buong mainstream media. Ayan, kahit saan mainstream media ay kalat na. Ito sa RNG ko, kinuha ko po. Breaking news, Korte sa Davao naglabas ng kautusan para sa warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 pang akusado sa kasong kriminal na sexual abuse. So ngayon mga kabisdak, sexual abuse po yung pinag-uusapan pa dito. Ang dami kasing ikinaso kay Pastor Kibuloy ngayon. At nagulat po tayo, bakit naglabas bigla ng warrant of arrest? So ako'y nagulat. Bakit ang nag-announce ng merong warrant of arrest si Pastor Kibuloy galing sa RTC ay si Risa Hontiveros? Sige nga. Yung Regional Trial Court ba at yung opisina ni Hontiveros, partner ba kayo? Ako'y duda talaga itong mikos-mikos talaga nila. Ang dapat nga ho yan, ay kung meron talagang ganito, warrant of arrest, dapat sa mainstream media ho yan. Unang-una, hindi naman complainant yan si Risa Hontiveros patungkol dyan sa sexual abuse. At ang pagkakaalam ko dito mga kabisdak, ang pagkakaalam ko, itong sexual abuse na to, kaso sa Davao, ay ito na yung nabasura na. Ito na yung nabasura na. Nabasura na ho yan. Tapos bigla na lang naglabas ng post si Risa Hontiveros. At dito po kinuha ng mainstream media ang balitang ito na meron na umanong warrant of arrest si Pastor Kibuloy. Tika, bakit si Risa Hontiveros ang unang nakakaalam? Anong meron, Ma'am Shi? Grabe, laki ng nila nito, gastos nito, guys. Kay Risa Hontiveros to, Hindi po ito galing sa mainstream media. Kay Risa Hontiveros po, tapos yung mainstream media, yun po yung kumuha ng impormasyon sa kay post ni Risa Hontiveros. Sabi dito, marami pang hindi nagkakaintindihan dito. Marami nag-aaway sa post ni Risa Hontiveros. Anong warrant of arrest? RTC? Paano nangyari? Sabi niya, warrant of arrest versus Kibuloy sa Davao. Sabi pa niya, bilang ng masasayang araw ni Apollo Kibuloy, halos lahat ng institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw para mapanagot siya. Wala naman tayong problema dyan kasi nga, alam naman natin, bangag admin galit kay Pastor Kibuloy. Gagalaw ho talaga ang mga yan. The PNP Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agency in arrest ng Kingdom of Jesus Christ. Yan ang sabi niya ni Hontiveros. Tiyawala ako na mapatupad ito at mahuli si Pastor Kibuloy. Once he is arrested, Senate Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality will expect his appearance in our next hearing. Akala ko po ang tinutukoy dito ni Risa Hontiveros ay yung inisyu niyang warrant of arrest. Hindi pala. RTC pala to, guys. Regional Trial Court. Teka, dito pa lang, kung merong warrant of arrest po, labang kay Pastor Kibuloy galing sa RTC, bakit kailangan pa ni Pastor humarap sa Senado? May kaso na dyan sa RTC. Anong meron? So magpapasikat lang, magpapakupal. Grabe na ho talaga katarantaduhan ito. Ako ito na biktima talaga ng mikos-mikos si Pastor Kibuloy ng kalukuhan. Ito guys, ayan po yung warrant of arrest. Kautusan. Galing po sa Regional Trial Court. Basahin ko lang, hindi po ako abogado, pero intindihin ko to para sa inyo. Itong warrant ngayon na inisyu ng Regional Trial Court. Regional Trial Court, Judicial Regional 11, Branch 12 Family Court, City of Davao. Yan po yung nakalagay ho dyan. Ayan.
case number, crime case number, RDV, basta das-das, 24 ganyan. For others, act of child abuse. Child abuse nga po yung nakalagay dito eh. Other acts of child abuse under Section 10, close open parenthesis A of Republic Act number 716. Tapos, meron pa, sexual abuse. Sexual abuse. Dalawa pala to, child abuse at saka sexual abuse. Itong nakalagay sa warrant of arrest. Ang pitsa po nito, inutos po ito ng April 1, 2024. Bago lang ho ito, guys. Ito, babasahin ko yan. April 1 na, ordered April 1. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Jacqueline Roy, Crescenti, Canada. Pauline, Canada. Ingrid, Canada. And Sylvia Simanyes. 5 ho sila dito, guys. Yung inisyuhan ng warrant of arrest. Yan po. Yung sa child abuse, 5 sila. Sa sexual abuse, si Pastor Kibuloy. 2 kaso ho kasi ito eh. Yeah. Ito kasi nabasura na ho ito eh. Kaya nga kumpiyansa po tayo, pero biglang nag-review sila. Meron na agad nakitang probable cause, kalukuhan na ito, guys. Ito sa akin pagkakaintindi. Hindi nakatanggap ng motion for reconsideration ang RTC galing sa kampo ni Pastor Kibuloy. Napaka-imposible naman para sa akin yan. Para mapigilan itong inisyo na warrant of arrest ng RTC. Naglaps na daw, naghihintay daw sila, wala daw response ang kampo ni Pastor Kibuloy. Ako napaka-imposible na kasi nga sabi ko nga sa inyo, natanong nga namin yun eh. Kailan ba kami pumunta doon? Doon sa Davao. Tinanong ho namin kasi yung warrant of arrest nakalagay dyan, March 14. March 14 yung warrant of arrest. Tinanong pa nga ho namin na, Pastor, nakatanggap na ba kayo ng subpoena galing sa Regional Trial Court? Ang sagot lang ni Pastor, wala pa man kaming natanggap. O tumikos-mikos. Nakapaka-imposible na mayroong ganitong development sa dati nang nabasura na kaso labang kay Pastor Kibuloy, tapos hindi po sumagot ang kampo ni Pastor Kibuloy ng motion. Saan ba nila pinadala ito?